hindi magbibigay ang Diyos ng biyaya na mas lalo pa natin ikasasama. Tandaan mo yung sinasabi sa Isaiah 59 verse 2, ng ating mga kasalanan ang siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Nagiging dahilan upang hindi natin siya makita at hindi niya tayo marinig. Bakit nga ba may mga panalangin tayo na hindi binibigay ng Diyos sa atin? Solid naman, kumbaga, ang ating pananampalataya. Lagi naman tayo nagdarasal at wala namang masama sa hinihingi natin sa Kanya. Pero bakit hanggang ngayon ay wala pa? Well, maraming dahilan. Pero ang isa dyan ay nasa Ebanghelyo ang ating napakinggan. Kaya suriin po natin kasi baka ito'y sumakto sa kalalagayan natin. Sa ating Ebanghelyo, pansinin po ninyo, na matapos ituro ng ating Panginoon sa atin, noon at ngayon at hanggang sa susunod na panahon, kung paano tayo magdarasal, sa bandang huli ay sinabi niyang makipagkasundo tayo sa ating kapwa-tao. Magpatawad tayo. Kung isipin po natin parang off yata, hindi masyadong kakonektado ng mga naunang bersikulo. Pero tanga ba naman ang Panginoon para ilagay at isudlong ito sa mga naunang bersikulo nang wala itong koneksyon? Hindi kaya ang sinasabi ng Panginoon sa atin dito ay upang dinggin niya ang ating mga panalangin. Dapat ayusin natin ang pakikipagkapwa-tao natin. Naalala ko dati nang maliliit pa ang aking mga pamangkin, ngaway-away. Landong may hiyawan hanggang sa may umiyak na. Before that awayan ay humihiling silang makapag-Jollibee sila sa kanilang ama. So nag-away, binawal ng ama, ng kapatid ko. Nagpabawal naman, pagkatapos mabawal, may isang nagsalita sa mga pamangkin ko. Pa, Jollibee tayo ha? Ang sabi ng kapatid ko na kanilang ama, Jollibee, away-away kayo dyan? Hindi. Nag-away kasi, kaya walang Jollibee. Hindi ko naman po sinasabing ibatay na lamang natin ang kaisipan o dahilan ng Panginoon kung bakit hindi niya ibinibigay ang ating mga kahilingan sa ating kaisipan at dahilan. Pero may batayan naman kasing isipin na ang mga ipinapangako ng Diyos sa atin ay may kaikibat na hiling. Sinabi niya, patatawarin niya tayo kung tayo rin ay nagpapatawad. Sinabi niya na ibibigay niya ang ating mga kahilingan kung hinihingi natin ito ng may pananampalataya. Nangako siya, pero may hinihiling siya. Katulad ngayon sa ating pinag-uusapan, kaugnay nito ay yung sinasabi rin sa Mark 11:22-25. Sa mga naunang bersikulo ay sinasabi doon na kapag tayo nagdarasal ay humingi tayo ng may solid na pananampalataya at masasabi natin sa bundok, mabunod ka at malipat ka sa ibang lugar at ito'y tatalima daw kapag solid ang ating pananampalataya. And then, sa last verse, ay sinabi doon sa verse 25, patawarin mo ang nagkakasala sa iyo. O hindi ba't halos kaparehas ito ng ating narinig na Ebanghelyo na yung unay tungkol sa panalangin at yung panghuli ay tungkol sa mabuting pakikipagkapwa-tao natin, sa pagpapatawad natin sa nagkasala sa atin, sa paghingi natin ng tawad, sa nagawa natin ng kasalanan? Natatandaan niyo rin siguro yung sinasabi ng Panginoon sa Matthew 5:23, kung saan ay sinabi niya, kung kayo nag-aalay, kung kayo nagdarasal, kung kayo nagsisimba, at maalala ninyo na may sama ng loob sa inyo, ang kapatid ninyo, iwan niyo muna yung alay niyo, makipagkasundo muna kayo. Ito ay inilagay sa konteksto ng pananalangin. Kaya, isipin natin, sinong nakaaway natin? Sinong nakasamaan natin ang loob? Ano yung galit na nasa puso natin? Sapagkat, baka ito rin ang nagiging dahilan upang hindi pa ibigay ng Diyos ang ating mga hinihiling. Sapagkat mula sa atin ay meron siyang inaasahan din at hinihiling. Madali lang naman para dun sa kapatid ko na ibigay yung request ng mga pamangkin ko na mag-Jollibee sila. Pero naintindihan ko yung rason niya. Kung mag-Jollibee pa rin sila sa kabila nung nag-away sila, baka isipin ng mga pamangkin ko, okay lang yung ginawa nila. So po pwedeng ibigay din naman ng Diyos. Napakadali para sa Diyos na ibigay ang ating mga hinihiling. Pero kung may kaaway tayo, kung may kasamaan tayo ng loob, kung may galit na matagal na sa puso natin, baka isipin natin ay okay lang pala yung pangit na disposisyon natin. Kung pwedeng mahirati ka kasi nang may galit sa puso mo. Masanay ka na okay lang sa iyo na may kaaway ka, lalo pat yung kaaway mo ay mahalagang tao, hindi naman iba sa iyo. Kapag nabe-bless pa rin ang buhay mo,
Ano ang pakialam ko sa iyo? Graduate naman ako. Sinagot naman ng Diyos ang panalangin ko na pumasa ako. Pumasa yung anak ko. Ano ka ngayon sa akin? Oo, di ba? Maganda naman yung takbo ng kabuhayan ko. Nagkaroon naman ako ng magandang trabaho. Kahit magkagalit tayo. Ano ngayon sa akin? Nakita po ninyo. Pwedeng yung mga blessing na hinihiling natin ang mas layo pa ng agwat sa nakasamaan natin ng loob, lalo pat kung ito'y mahalaga sa atin, at mas magpataas ng ere natin, and therefore, mas magpa-accumulate ng galit sa puso natin. Hindi magbibigay ang Diyos ng biyaya na mas lalo pa natin ikasasama. Isa pa sa pagdarasal, tandaan po natin na tayo nakikipag-commune with God. Nakikipagniig tayo sa Kanya. Nakikipagkaisa tayo sa Kanya. Madali ba para sa iyo ang makipagkaisa, makipag-usap sa taong ibang-iba sa iyo? Napakayaman, mahirap ka lang. Nakakailang yan. Napakasosyal, simple ka lang. Nakakailang. English ng English. Hindi ka marunong mag-English. Nakakailang yan. Ang Diyos ay Diyos, tayo'y tao. Hindi ka pa naiilang sa Kanya kapag tayo nagdarasal. Pero sa bisa ng grasyang ibinigay niya, dahil para sa atin ay namatay siya, dahil tayo yung mahal na mahal niya, at dahil sa Kanyang anak, meron tayong lakas ng loob na ituring siyang ating Ama. Hindi tayo naiilang sa Kanya. Komportable tayo sa Kanya. At yun naman din ang gusto niya. Pero would you expect yourself to become comfortable with God when you are in the state of sin? Alangan na nga Huwag mo nang masyadong mas maging alangan dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga namatay ang Panginoon para sa atin, para hugasan tayo sa ating mga kasalanan, para hindi tayo maging alangan sa Diyos kapag tayo nagdarasal. Dadagdagan pa ba natin yan? Yung pagkaalangan na yan sa patuloy nating paggawa ng kasalanan. At ang isa sa matinding kasalanan ay ang galit sa ating kalooban. Tandaan mo yung sinasabi sa Isaiah 59 verse 2, ng ating mga kasalanan ang siyang nagpapalayo sa atin sa Diyos. Nagiging dahilan upang hindi natin siya makita at hindi niya tayo marinig. So alisin yung galit na yan. At buti sana kung ang kagalit mo o nakasamaan mo ng loob ay hindi anak ng Diyos. Kung sana ikaw lang yung anak ng Diyos, pareho kayong anak ng Diyos. Kaya nga, Ama namin. Ama natin, hindi mo lang ama. Ama rin niya yun. Kahit pa makasalanan siya, pare-pareho natin na ang Diyos ay ating Ama. Sinong magulang ang matutuwa kapag ang isa niyang anak ay kagalit o may galit sa isa pa niyang anak? Walang ganon, Mars. Ang Diyos pa kaya na pinakadakila nating magulang, nasasaktan siya kapag hindi tayo nagkakaisa. Lalong-lalo na sa ating pamilya. Again, mga kapatid, isipin natin, sino yung mga nakasamaan natin ng loob, nakaaway natin, meron bang galit sa puso natin? Alisin natin, ayusin natin, at magiging parang pagkain na lamang natin sa Jollibee ang mga hiniling natin. Ibig sabihin, magiging very, very easy na lamang para sa Diyos na dinggin ang ating mga panalangin. Kasi mas mahirap para sa Kanya na alisin ang galit sa puso natin kung hindi natin ito ipapaubaya at isusurrender sa Kanya. Mas mahirap yon kaysa ibigay niya yung ating mga hinihiling sa Kanya.